Nako po, ano na kayang status nito? After po nag-courtesy resignation po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga kabinete. Bago yan, hindi mo na ako mahanap sa mga updated news. So i-follow mo na ako and comment down below after nito, no? So ano na kayang status nito? Ni-replace ba sila? Retain ba sila? Or ni-reassign sa ibang department? Or pinalitan na talaga sila? Bago yan guys, no? Nagpakita ng suporta ang ating Speaker Martin Romualdez sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi dito, the House of Representatives fully supports President Ferdinand R. Marcos Jr.'s decision to revamp, the cabinet. It is a strong and necessary step, proof that he listens, acknowledges, and acts with resolve. Alright, so as Speaker and leader of the 306-strong House of Representatives, I commend the President's courage in demanding accountability and realigning governance. We are ready to work with the new cabinet to create jobs, lower food prices, and ensure better public services. Ayan, grabe. Talagang naman napaka-supportive ng ating Speaker Martin Romualdez sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi pa dito, we will sharpen our oversight role, and advance his agenda. This is the shared mission by the House and reform-minded leaders. Tapos ang sabi pa dito, ang kailangan ngayong pagkakaisa, at malasakit. I stand with the President. The nation comes first. Grabe talaga ang ating Speaker Martin Romualdez. Kaya makikita talaga natin ang pagsuporta niya sa lahat ng mga agenda, sa lahat ng mga gagawin nilang batas na aim at goal ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa lahat, ng mga Pilipino. Kaya good job sa ating Speaker Martin Romualdez. At heto naman, ang ating Pangulong Bongbong Marcos may hamon po sa kanyang mga gabinete. So sabi niya, hamon ko sa mga gabinete at mga pinuno ng ahensya, siguraduhing matatapos ang mga proyekto ng ayon sa schedule at sa budget. Ayan, kasabay nito, nangako tayo na maging mas mahusay at tapat ang pamahalaan sa paggugol ng pondo ng bayan. Sa ganitong paraan, mas mataas ang kalidad ng ating buhay, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga kabinete, or gabinete. So ayan po guys, at ngayon ang tanong, sino ang na-retain, sino ang pinalitan, at sino po ang na-reassign? So ito na po, ipapakita ko na po. So sa GMA News po yan guys, no, yung ating source. So ayan guys, Marcos Jr. Cabinet after courtesy resignation. So ayan po, Lucas Bersamin, retained po siya as Executive Secretary. Dito naman sa Department of Budget and Management, retained din po, si Ma'am Amena, Tapos dito po, Secretary Rafael, na-reassign po siya. So, DNR po siya, no? Ito din po, si Maria Antonia po, DNR din po, na-replace po siya. Pinalitan po siya. Ralph Recto po, Department of Finance, retained po. Secretary Enrique Manalo po, reassign po siya. At si Jose Accusar po, reassign din po. So, Arsenio, retained po siya. Frederick Go, retained din po siya. Sharon Garin po, ng Department of Energy, appointed. Maria Teresa Lazaro, appointed. Jose Ramon Aliling, appointed din po. So yan po, as of now, ang status po ng mga kabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos po. So sabi ko po, hindi nyo na ito makikita ulit ng news. Follow nyo po ako dyan. Comment down below kung ano masasabi nyo po. So para updated po kayo, follow, So kayo guys, sino gusto nyo i-replace or i-retained? Or kung anong man dyan, comment down below. Alright? Or tama ba to ang decision ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga courtesy resignations ng kanyang mga kabinete or gabinete guys? So comment down below po. Salamat po.